Why don't we all stand para pagbigay galang sa pagbasa ng salita nating Panginoon Diyos? And let's read. Ito yung ating text for today. Hebrews chapter 13 verse 6. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Ang sabi rito, so we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita at yumuko tayo para sa ating maiklit na panalangin. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord, for this word na aming pagugulay-gulayan this morning. I know, Father God, maliit lang ito, but it is, Lord, mabigat ang mensaheng ito, Lord, na iyong pinadala sa bawat isa sa amin na aming pagugulay-gulayan. I pray that, Lord God, gabayan mo kami ng banal na Espiritu na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, na Lord, i-reveal mo, Panginoon Diyos, kung ano man yung gusto mong banggitin sa bawat isa sa amin. Maring correction man ito, Lord God, maring encouragement man ito, Lord God, sa aming mga pinagdadaanan. I pray that, Lord God, it will be used, Lord, for your glory this morning, itong mga salita na ito. And I humble myself to you this morning, Lord. Without you, I am nothing. Kaya, Lord God, ikaw ang bahala, Lord, sa gawain ngayong umaga. Let your anointing, Lord God, be with me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo at sa mga nasa online, pakitype dyan, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino ba dito ang may mga pinagdadaanan? I know tayo lahat, mga kapatid, meron tayong mga pinagdadaanan, no? Kahit na mga Kristiyano na tayo, maraming nagpa-persecute. Amen. Hindi nawawala. Bilang Kristiyano, maraming mga pinagdadaanan, trials, may namatay sa pamilya, may nagkasakit sa pamilya, mayroong mga problema sa finances, may depression, may anxiety. Woo! Pero ang tanong ko sa inyo, sino ba dito believe that we have a powerful God? Amen. How many believe that nothing is impossible with God? Amen. How many believe that he or she is loved by God? Sino ba dito ang nag-aalala kung may problema? Dapat wala na. Yan na, sumabit na tayo. Hallelujah. Sumabit na tayo. Dapat hindi tayo nag-aalala. Kasi gaya na sinabi kanina, sino naniniwala? We have a powerful God. Tapos ngayon, nag-aalala kung may problema. Yan lang. Amen. Akala ko ba, we believe, no? That we have a powerful God. We have a great God. Amen. Pero bakit may problema, tayo ay nag-aalala pa rin? Bilang Kristiyano, hindi nawawala, no? Na tayo ay nag-aalala pa rin. Tama ba? But, itong sinasabi sa atin, but the writer of the Hebrews challenge us. So we can say with confidence, na may pagtitiwala, the Lord is my helper. So I will have no fear. Hindi ako matatakot. What can a mere people do to me? Ano bang magagawa ng isang tao sa akin? The Lord is my helper. Hallelujah. So ito, mga kapatid, ang ating himay-himayin ang verse na ito. Amen. We will break down this verse and see kung ano ang pwede nating gawin. Because we already know the facts, the truth. Pero bakit apektado pa rin tayo? So the title of the message for this morning, handa na ba kayo? Amen. Kung handa na ba tayo, eto, basahin natin lahat. Anong sinasabi rito? Unshakable faith. Pananampalatayang hindi natitinag. Amen. So there are three things. Ayan, balik na naman tayo ulit. Sa three things na ating pag-aaralan. What can we learn dito sa Hebrews chapter 13 verse 6? Are we ready, church? Kung ready ka na dyan, pakitype mo dyan, Amen. So number 1, wag nating patatagalin. Time check, 11:25 in the morning. I hope 12 o'clock tapos tayo or baka mas maaga pa. Amen. So unang-una, mga kapatid, ang sinasabi ng author dito, to have an unshakable faith, dapat we have our, ano yan sinasabi? Confidence. Balikan natin. Ayan, confidence. Hallelujah. Our confidence. So, sino ba ang nakapunta sa mga nangangaraoke, sa nagbe-videoke? Pansin nyo ba, sa videoke, sino ang malakas kumanta roon? Yung maganda bang boses?
Si Kuya Jeff, hindi naman maganda ang boses, pero anong meron? Yung confidence, siyempre. Yung mga malakas kumanta doon sa video kuyahan, ay yung mga malalakas ang confidence. Kahit na sintonado, kulang na lang, babatuhin sila doon at sabihin, tama na yan, nabibingi na kami. Pero yung confidence ay malakas. Amen. So we can say, ang sabi rito sa ating verse, yan siya. Pero mukhang hindi si Kuya Jeff, mukha lang. Kung sa side view, medyo may nakita kaming kahawig. Pero hindi yan si Kuya Jeff. Amen? So ang sabi ng author dun sa Hebrews 13, anong sabi niya? Ayan. Ba't lumundag ka agad yan? Tingnan natin ulit. Ayan. So we can say with confidence, the Lord is my helper. Ayan. Anong sabi niya? Yung kanyang kumpiyansa, no? Bakit nasabi ng writer that we can be confident with this? Bakit ba? His declaration was not simple, but it was very bold. Amen. Pag may kumpiyansa ka sa sarili, kumpiyansa ka talaga na hindi ka matatalo. Tama ba? Amen. Na sigurado kang mananalo ka. Ay very powerful yung kanyang declaration na the Lord is my helper. Woo! It's like saying na, kami, kasi close kami ni Lord, kaya walang pwedeng makakagambala sa akin. Hindi lang siya, but all of us, amen, dapat alam natin that we can all say with confidence, the Lord is my helper. Amen? Anong sabi roon sa kanyang text? Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Come boldly. Amen? Malakas ang loob. Why? Because you will find grace to help in time of need. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Can I hear an amen? Sa mga kapatid natin dyan sa online, type nyo dyan, amen. Bakit malakas ang loob ng writer ng Hebrews? Because we can come boldly. Ito yung sinasabi, no? Sabi din sa verse 5, ewan ko, babalik tayo ulit. Sa verse 5, anong sabi doon? Because, sa 13, verse 5, because God said, never will I leave you. Ano pang isa? Never will I forsake you. Hindi kita papabayaan. Hindi kita i-abandona. Grabe, no? Unshakable faith. Never. God said, never will I leave you, nor I forsake you. Kaya malakas ang loob niya because He knows nandyan ang Panginoon sa kanya. His boldness was founded in the promise and character of God. Amen? Hindi malakas ang loob niya dahil special siya. Kasi sabihin niya, anak ako ng Panginoon. Hindi. Pero, itong sinasabi na malakas ang loob niya kasi yun ang promise ng Panginoon. Amen? Hindi dahil special siya. Pakitingin nga yan katabi mo at pakisabi, pinangako yan ng Panginoon. Ikaw kapatid, sabihin mo sa katabi mo, pinangako yan ng Panginoon. Yan! Hindi kanya iiwan. Hindi kanya papababayaan. And He is also encouraging us na lakasan yung loob nyo. Amen? Bakit? Kasi Diyos ang nangako Hindi tao. Diyos ang nangako. At makikita din natin yan ang promise ng Panginoon sa Psalms 23. Ayan, inulit na natin, no? Ito na yung sinabi ko kagabi. Anong sinasabi rito? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Si David, mga kapatid, ang may sabi nito, ang sabi niya, ano ba yung shadow of death?
Ano ba yung shadow of death? Ito yung mga depression mo siguro, no? Yung anxiety mo, yung mga pagdududa mo. Ano pa? Ito yung lahat ng sakit, ng pigati, ng mga taong iniwan sa mga bigo. Timsawi. Ano yan? Yung mga iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga namatayan. Yung mga doubt. Lahat yon. These are the shadow of death. It did not fear David. Why? Because for you are with me. Malinaw dito ang sabi ng kanyang salita, no? For you are with me. For you are with me, Lord. Hallelujah. David knows kung ano man yung pinagdadaanan niya, alam niya, kapatid, nandyan ang Panginoon. Amen? Na pwede niyang, sabihin ito, matatakbuhan anytime. Pwede niyang sandigan anytime. Kaya si David, hindi siya na-bother sa mga problema. Amen. Ang tanong, ikaw, sino ang sandigan mo kapag merong problema? Iyan. Amen. Dapat si Lord. Huwag yung may problema, tumakbo ka agad sa Bombay. Bombay! To the rescue! 5-6, nako, mas lalong lumaki problema natin. O diba, anong tawag dito? Tumakbo ka kagad kay home credit. Eto na, pera na. Cash na to. O diba, kay GCash, kay GGives. Alam na, diba? Kasi, ang maganda doon, kasama natin ang Panginoon. Hindi na kailangan natin tumakbo doon. Emmanuel, God with us. Amen. Kasi, kaya yung kung may prayer ka, dapat you should be bold in your prayer. Hindi yung nananalangin ka ng healing, tapos alanganin ka, gagaling ba talaga, Lord? Gagaling ba talaga? Nananalangin ka ng finances, pero nagdadoubt ka, ibibigay ba talaga, Lord? Yung increase na hinihingi ko. Parang kung sa kuwan pa, wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. Ano pa ba? Amen. Be bold. Be confident. Lakasan mo loob mo, kapatid. Amen. So number 2. Anong meron? Our champion. Na matutunan natin dito sa verse na to na meron tayong champion. Amen. Sino ba yung mga kakilalang champion dito? Huwag mong sabihin, wala kang kakilala. Manny Pacquiao nga, kilala nating champion, Sino pa ba? Marami pa. Yung mga singer na mga sikat. Di ba? Si Charis Pimpenko, champion niya sa pag-aawit. Amen? Pero mukhang nawala na si Charis Pimpenko. Sino pa bang mga champion? Yung bagong nanalo sa, Hallelujah. Sa singing mga contest dyan. Amen? Sila yung mga champion. So anong sabi ng writer ng Hebrews? Bakit siya may tinatawag na champion? Because the Lord is my helper. To us, iba yung kahulugan ng helper. No? Pag sinasabi nating helper, anong biglang pumapasok sa ating mga ulo? Helper, katulong yan, tagalinis. Diba? Utosan. Diba? Sunod-sunuran kung ano yung gusto nating ipalinis. Amen? Pumapasok sa isip natin yun, mga kasambahay, katulong, or someone na pwede mong utusan. Pero trivia, mga kapatid. Ito maganda. Meron tayong patrivia ngayong umaga. Did you know that the original Greek word of helper ay tinatawag nilang boy theo? Amen? Wala na yung mga dot-dot sa itaas kasi hindi kaya ng ating computer, pero may mga dot-dot pa yun sa taas para sa exclamation. So, ang boy theo, mga kapatid, it was originally a military word that means responding to a crucial, urgent need to give aid immediately. So dito, sino ba mahilig manood ng mga pelikulang mga giyera? Amen. Kasi military word pala itong, anong tawag nito? Yung helper, ang sinasabi diyan, boy theo. Yan. Sa mga mahilig manunood ng giyera, ano bang nakukuha doon? Di ba pag napipin down o nakukorner yung mga tropa doon sa field, tapos kailangan ng rescue, ano bang sinasabi ng operator ng radyo? Mayday, mayday, help, help, help. Rescue, rescue. Man down, man down.
Di ba? Yun yung mga sinasabi, di ba? Man down. Kailangan. Rescue. Ito yung responde sa pagtawag ng tulong. Boitheo, mga kapatid, to give aid. Hindi bukas. Amen? Pero, ano sabi? Ngayon na. Now na agad. Immediately. Amen. Our God is our Boitheo. Ganon din sa ating Panginoon. Pag tumawag ka, hindi bukas, hindi sa makalawa, but now na, immediately, Lord. Amen? Pag tumawag ka sa oras ng pangangailangan, alam natin na andoon kaagad ang Panginoon. Amen? Sa oras ng ating mga pangangailangan. Call upon the Lord and He will be there. He will be your Boitheo. Pero dapat kahit wala tayong pangangailangan, tumawag pa rin tayo kay Lord. Amen? Kasi mahirap sa ating mga Kristiyano, pagsagana ang buhay, hindi nakikita sa church. Hindi nananalangin. Hindi pumupunta sa prayer meeting. Hindi nag-a-attend ng Bible study. Pero pag taghirap na, yun lang. Nandoon. Sarado pa ang church. Nangangatok na, Pastor. Bukas. Meron akong prayer request. Baka naman. Mga kapatid, sana huwag tayong ganon. Huwag nating abusuhin ang ating Panginoon na tatakbuhan lang natin na parang ATM. Pag meron tayong pangangailangan, andun na agad tayo. Pero ang tanong mga kapatid, nag-deposit ka ba kay Lord? Yun lang. Hingi ka ng hingi, hindi ka naman nagde-deposit kay Lord. Yung tithes and offering mo, hindi mo binibigay. Mag-iisang taon na, wala akong nakita doon sa ating online. Hallelujah. Wala pa ring laman. Ano nangyayari? Yan lang, sinasabi ko. Hindi to galing kay Coach Rich, pero ito yung sinasabi natin, Panginoon, kung OFW ka, magbigay ka kahit konti. Kaya nga, nasa ibang bansa ka, meron tayong online, kung saan tayo pwedeng makapagbigay para mayabot mo yung para sa Panginoon. Amen! So, balik tayo. Ang champion during the time of David, anong ginagawa ng mga champion doon? Diba? During the time of David, para hindi na marami yung casualty ng gera, para hindi na marami ang mamamatay ng gera, pipili sila ng champion. Diba? Yung pinakamalakas, pinakamakisig, yung champion na walang nakakatalo sa kanya. Di ba? Anong pinili? Si Goliath. Di ba? Sa Israel, sino ang champion dati? Si Saul. Pero natakot si Saul. Natakot. Kaya naghanap ng champion. Pinadala si David. Amen? So ganito ang labanan dati para hindi na kagad malagasan. Pero meron pang ibig sabihin ng champion. Amen? It is regarded as the best. Ito yung mga champion, the greatest, the epitome of support, yung pinaka. What does it mean sa battle? Pag natamaan ako, ibig sabihin, yung champion, nandyan siya to the rescue. Yung champion, pag nasugatan si Kuya Jeff sa gera, kung sa panahon nila David to, nandyan yung champion na kanyang kunin ang kanyang espada at sasalubungin ang lahat ng gustong umatake kay Kuya Jeff. The greatest. So, can you imagine mga kapatid kung ganon ang ginagawa ng Panginoon para sa iyo? So that you will have an unshakable faith. Bago pa man nakarating yung mga problema, mga trial sa buhay mo, nandyan na ang Panginoon, handang sumugod para sa iyo. Can I hear an amen? Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Kasi handa ang Lord to fight for your battle. The battle is not yours. Hallelujah. Amen. And that is the idea of yung pagiging champion ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa panahon na nasusugatan ako, nandyan ang Panginoon, ready to fight for my battle. Amen. Alalahanin mo kung ikaw yung natamaan, ayan you are surrounded. Diba merong kanta dyan? Kinakanta natin, even if we look like we are surrounded, but we are surrounded by you. And I will fight my battle. Grabe.
May battle, may naalala tuloy ako. Hallelujah. Sana kaya siya, kapatid. Shout out sa iyo. Alam mo kung sino ka. Amen. Yung mga secret agent natin na mga kasama dati dito, no? Mga kapatiran na mahilig mag-0007. James Bond, mga secret agent. Shout out sa iyo, kapatid. We miss you. We miss your company. We miss your jokes. And especially, the Lord miss you. Ayan. Hallelujah. Amen. Tuloy tayo. Hallelujah. Pero, kagaya ng isang gera, hindi lahat tinutulungan mo. Amen. Hindi lahat tinutulungan mo. Pwede mo bang sabihin na, time out muna. Natamaan yung kaaway. Gagamutin ko muna. Hindi. Dapat tulungan mo lang yung kapwa mo. Amen. Kagaya sa atin, tulungan natin yung kapwa natin, mga Kristiyano. Amen. Kasi ang mensaheng ito para sa atin ng mga Kristiyano. Hallelujah. Unahin natin yung ating mga kapwa. Siyempre, amen. Yung kasama lang natin, huwag yung mga kalaban natin yan. So in other words, yung text natin, intended only to our fellow believers. Itong Hebrews 13 na ito ay para to sa mga mananampalataya. Amen? Na lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, tingnan mo nga yan katabi mo kung pasok ba yan sa kategory. Tingnan mo nga kapatid, kung pasok ba sa kategorya yung katabi mo, kakampi ba yan? Baka mamaya kakampink yan. Nakapink nga, totoo. Hallelujah. Pero hindi to si Kuya Jeff, ha? Nagkataon lang na pink yung kanyang damit. Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. Pasok yan. Hallelujah. Anong sabi sa Matthew chapter 12 verse 50? Ang sabi rito mga kapatid, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So meaning to say, ang tanong dito, makiklaim mo ba that the Lord is your helper? Yes, you can claim that the Lord is your helper if you do the will of the Father. Amen. Paano mo i-claim yung hindi mo naman ginagawa? Namumuhay ka sa kadiliman. Tapos i-claim mo yung mga promise ng Panginoon. Mukhang hindi nararapat, hindi na nababagay, no? Well, good news. If you are doing the will of the Father, ikaw ang priority na tutulungan ng Diyos. Boy Theo. Amen. Hallelujah. Pakisabi ulit sa katabi mo, priority ako ni Lord. Priority ako ni Lord. Ulitin natin. Priority ako ni Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. One champion, no? Ipasok ko lang sa kapatid natin sa mananampalataya. Kasi kanina puro entertainment yung ating mga binigkas, Dito mga kapatid sa mundong ating ginagalaw. Meron tayong kapatid sa pananampalataya na champion din natin, na tinutulungan yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang pangalan niya si Charlie Kirk, Pero sa kasamaang palad, because of his battle, pinatay siya, Grabe. He is our champion. He is bold to share the gospel doon sa mga unbelievers na hindi yung mga unbelievers na alanganin. Di ba? Kung makikita natin doon, ang mga binabattle niya, mga transgender, satanist, yung mga atheist, grabe yung battle, kapatid. Yung mga hindi talaga nakakakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. He does the will of the Father, pero anong ginawa sa kanya? Pinatay pa rin siya. Pero ang maganda doon, pagdating na sa langit, anong sabi ng Ama sa kanya? Well done, my good and faithful servant. Ginawa mo ang will ng Ama to share the gospel. Amen? Nandoon yung boldness. Di ba sabi kanina, come with boldness. Yung confidence niya nandyan. Nawa sana sa atin ng mga believers, ganun din. Tayo mga kapatid,
magkaroon tayo ng boldness to share the gospel, the confidence. Kahit na maraming binabato ang kaaway, hindi natitinag. Sabihin man tayong magnanakaw, sabihin man tayong scammer, sabihin man tayong prostitute, o ano pa bang binabato sa atin? Pandak, ano pa? It will not shake our faith. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Because we have a living God who will fight for our battle, our helper. Hebrews chapter 13, ano? Una, number 1. Ano sabi doon? Our confidence. Pangalawa, our champion. And lastly, number 3, our conclusion. Hindi pa ito yung ating conclusion, pero ito yung conclusion ng author ng Hebrews, ano? Our conclusion. Sabi ng writer, kung alam mo that the Lord is my helper, amen, ang conclusion natin, so we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. Oo nga naman, tama siya. Bakit ako matatakot? Kung ano man ang binabato mo sa akin, kapatid, bakit ako matatakot? I have the Lord who will help me. Kung ano man yang binabato nyo, hallelujah, ang matagal ng binabato, hindi pa rin napupukol, tumatayo pa rin si Coach Rich, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, therefore, hindi ako magkakaroon ng takot. Ito yung sinasabi ng author, because I will have no fear. Amen? Nakagawa ang author ng conclusion dahil alam niya, diyan si Lord na kanyang helper, na kaya siyang, kaya siya nagkakaroon ng confidence. Hindi siya magkakaroon ng takot ngayon. Kasi alam niya, sa puso niya, the Lord is His helper. Meaning, if we apply this sa ating mga sarili, kung i-apply man natin ito sa sarili natin, kagaya halimbawa sa ating mga quiet time, sa iyong quiet time, hindi pwedeng, yung nabasa mo lang mga kapatid, tama ba yun? Hindi pwedeng nabasa mo lang, tapos ipopost mo kaagad sa Facebook, wala ka namang application sa buhay mo. Amen? So if we receive something from the Lord, dapat gagawa tayo ng desisyon. Amen? To do it, to do the will of the Father. Amen? Kasi ito yung sinasabi niya, kasi mahirap kung yung marami tayong nasasalo sa Panginoon, sa kanyang mga salita, pero hindi natin ina-apply. Parang wala lang. Hindi nakikita sa ating mga buhay yung mga paglakad natin bilang Kristiyano. Hallelujah. Kasi kung hindi natin yan i-apply, wala sayang yung mga nasasalo natin dito every Friday, every, every Bible study night, every prayer meeting. So ano ngayon ang gagawin natin? Ano ang conclusion natin? Sabi rito sa Romans, chapter 8, verse 28, ano ang conclusion? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Palagi nating naririnig na inuulit-ulit ang verse na ito. Maalala ko ng verse na ito si Kuya Gary. Shout out sa iyo, Kuya Gary, na iniyakan ni Kuya Gary ang verse na ito. Sabi niya, sabi mo, Lord, all things work together for your good. Pero bakit ganito ang anak ko? Amen? Bakit ganito ang anak na binigay mo sa akin? May kapinsanan. Pero hindi nagpatinag si Kuya Gary, patuloy siya sa kanyang faith. Kaya shout out sa iyo, Kuya Gary, kung saan ka man. I know, nanonood ka, hallelujah, pagpalain ka nawa ng Panginoon. So as Christians, maraming binabato sa atin ng mga kaaway. Amen? Maraming kinukutya sa atin ng kaaway na akala ko ba Kristiyano? Bakit naghihirap? Bakit walang pera? Akala ko ba anak ng Panginoon? Bakit nagkakasakit? Namatay pa. Akala ko ba Kristiyano? Ba't nagtatrabaho? Di pinapasahuran.
Hallelujah. Kaya Kuya Moy, kapit lang dyan. Sa sahod na daw bukas sa Makalawa. Amen. Hallelujah. Ba't ganito? Ba't ganyan? Marami tayong ba't sa buhay. O yung kalaban natin, ba't ganito? Ba't ganyan? Maraming sinusumbat sa atin. Alalahanin natin na hindi lahat ng darating sa atin is good. Amen? Hindi lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin is good. But, itong masasabi ko sa inyo mga kapatid, all things work together for good to them that love God. Meron talagang panahon na masasaktan tayo. May magkakasakit sa atin. May panahon talaga na iiyak tayo. Iiwan tayo ng ating best friend. Iiwan tayo ng ating loved one. Dati, mahal na mahal ka. Ngayon, sumama sa ibang lalaki. Sumama sa ibang babae. Amen. He did not promise everything will be good. But itong sinabi niya, but all things work for good to them that love God. Pero ano ang promise ng Lord? That all things work together for good for all of us. Amen? Kaya kapit lang. Kung ano may pinagdaanan mo, you should have that unshakable faith, mga kapatid. Amen? Meaning, kahit ano paman ang darating sa ating buhay, God can use it to build you up as a Christian, na parang exam. Pabalik-balik na nating sinasabi, that without a test, there is no testimony. Amen? Anong may share mo sa harap kung walang ginawa ang Panginoon sa iyo? Tama ba? Kaya dapat may ginagawa ang Panginoon para meron kang masabi that the Lord is good and His love endures forever. You are good. You are good, Lord. Amen? Kasi I know deep inside my heart, may gagawin pa rin si Lord eh. Kahit na pinagdadaanan natin, mabankrupt man tayo ng 2 beses. Amen? Babatuhin man tayo ng kaaway na maraming utang si Coach. Babatuhin man tayo ng kaaway na sabing magnanakaw si Coach. Babatuhin man sila na sabing prostitute yan. Mawalan man tayo ng best friend, mga kapatid. But we know, kahit ano pa man itong pinagdadaanan natin, it is just temporary. Amen? All things work together for good to them that love God. Whew! Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ikaw nanonood dyan, type mo dyan, Amen. At pagkasabi dyan, I am blessed. Now that we heard this message from the Lord, ito na ngayon mga kapatid, ito na ang ating conclusion. Ikaw kapatid, ano ang conclusion mo doon sa ating binasa? Kung ang author sabi niya, di ba, sabi ng author ng Hebrews, the Lord is my helper, so I will not be afraid. Ikaw ngayong kapatid, ano ang ending mo? Ano ang pwede mong maidagdag dyan? Finish the statement. The Lord is my helper, so I will. Yan ang conclusion mo. Why don't we all stand as we close? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Lakasan natin parang hindi tayo satisfied sa salita ng Panginoon Diyos. Amen! Hallelujah, Lord! Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord God, for this morning. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord God, that it gives us encouragement, Lord. Na alam namin, Lord God, minsan yung aming faith nag-shake, O Lord God. But this morning, once again, Lord, you give us that assurance to have an unshakable faith, O Lord God. Because, Lord, you said in your word that we will have confidence in you because we know that the Lord is our boy Theo,
our champion, our helper. Hallelujah. And we will not be afraid. Hallelujah, Father God. Kay Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, for giving us once again, Lord God, Jesus Christ, our champion, who always reminds us that to push on, never to stop believing in you, O Lord God, na meron ka pang gagawin at gagawin sa amin, Lord God, even if we are few in numbers, but we are strong in the name of Jesus. Hallelujah. Nobody can defeat us, even the works or the enemy. It will not prosper because we know that the Lord is with us, our Emmanuel, our Savior, our helper in times of needs. Oh, hallelujah, hallelujah. Our healer, hallelujah. Na dakilang manggagamot, our Jehovah Rapha, hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoong Diyos, for your word this morning, hallelujah, Father God, na ibinaba sa bawat isa sa amin, na Lord God, magpapatibay ulit ng aming mga pananampalataya, Lord God, to have an unshakable faith, hallelujah, Father God. We thank you, Lord God, for the opportunity, Lord, that you speak to us this morning once again, Lord God, na Lord, naging victorious ang gawain nito, Lord God. Walang hindrance ng kaway, Lord God. Hallelujah. I pray that, Lord, you continue, Lord God, to bless your people, Lord God, sa mga nandito sa on-site, Lord God, na hindi nagsasawa, Lord God, na nagpapagamit ng kanilang mga oras, panahon, Lord God, hallelujah, finances nila, Lord God, hallelujah, na sumusuporta sa gawain, Lord God, hallelujah, at sa mga kapatiran namin sa online, Lord God, na hindi nasasawa, Lord, na nakikinig na yung salita. Hallelujah. We thank you, Lord God, for your grace, oh Lord God, na reach out sila, Panginoon, hallelujah, na Lord God, walang hindrance, Lord God, from the north to the south, to the east, to the west, hallelujah, God. Your love, Father God, endures forever, Lord God, to reach people who did not know you yet, Father God. And we pray that, Lord God, one day they will accept you, Lord Jesus, as the Lord, Master, and Savior, that Jesus is Lord over their life, over their troubles, over their finances, oh Lord God, over their depression, over their anxiety. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for you reign. You reign. Your name reigns on us. Hallelujah. Especially this verse, O Lord God, na yung binaba para sa mga believers, O Lord God, na nangikinig ngayon, Lord God, sa iyong salita. Hallelujah. Thank you, Lord God, for blessing us with this word, Lord God. I pray that, Lord God, selyuhan mo yung salita, Lord God, na iukit ito, Panginoon Diyos, sa pinakamatabang bahagi namin po, so Lord God, at selyuhan mo ito, Lord God, na hindi ito na manakaw namin kaway, Lord God. Yeah, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise in the mighty name of Jesus. And all the saints will say, Amen. Amen. Praise God.